Itutuloy natin ang usapan tungkol sa giyera ng Amerika at Iran na nangyayari ngayon. Gaya ng alam nyo, nagbigay ako ng hula na matatalo ang United States sa giyerang ito at noong huling klase ay nagkaroon tayo ng overview sa posisyon ng kanilang militar at estratehiya. Ngayong araw naman, magbibigay tayo ng theoretical framework para mas maunawaan kung paano tatakbo ang giyerang ito at kung bakit sa huli ay naniniwala akong matatalo ang United States. Ngayon ay may papakita ako sa inyong isang napaka-importanting ideya sa game theory. At kapag naintindihan nyo na ang konseptong ito, mauunawaan nyo na kung bakit ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat. Okay? Tinatawag itong Law of Asymmetry. Law of Asymmetry. Ang sinasabi lang nito ay hindi magkapantay ang United States at Iran. Hindi sila pareho ng antas. Mas malakas ang United States kaysa sa Iran. Dapat sana'y asahan nating madaling mapupuksa at mawawasak ng United States ang Iran. Pero sinasabi ng Law of Asymmetry na kadalasan ay hindi ganoon ang nangyayari. Madalas ay ang underdog o ang mas mahina ang may bentahe at makikita natin ito sa kasaysayan ng paulit-ulit. Noong nilusob ng mga Persian ng mainland Greece laban sa Athens at Sparta noong mga 490 BC, ang Persia ang itinuturing na unang world empire noong panahong iyon. Meron silang walang katapusang resources, napakaraming tao, at sobrang yaman, pero natalo sila ng mga Griego hindi lang minsan kundi 2 beses. At pagkatapos noon, ang mga Macedonian sa ilalim ni Alexander the Great, na parang isang tribal army lang at hindi ganun kalaki, ay nagawang pasukin ang Persia. Ang Persia noon ay halos sakop ang buong Eurasia, pero nasakop nila ito sa loob lang ng 10 taon. Ang mga Romano ay nagsimula ring bilang mga tribal people na kalaunan ay nakabuo ng Mediterranean Empire. Nariyan din ang mga Aztec, pati na ang mga Viking. Madalas itong mangyari sa kasaysayan ng tao. Ang mga tao sa gilid-gilid lang, isang tribo o isang maliit na pangkat etniko ay nagagawang sumakop ng isang malaking imperyo at ipinapaliwanag ng Law of Asymmetry kung bakit ito nangyayari. Kaya naman, hihimayin natin ng dahan-dahan at detalyado kung paano gumagana ang Law of Asymmetry na ito. Sige, tingnan natin ang isang imperyo. May 3 pangunahing bentahe ang isang imperyo. Una ay ang mass o dami. Ibig sabihin lang nito ay napakarami nilang tao. Halos wala silang katapusan kung bibilangin ang dami ng tao. Ang United States ay may populasyon na nasa 350 million, pero tandaan nyo na kaya ring humugot ng United States mula sa populasyon ng kanilang mga kakampi, kasama na ang Five Eyes, ang mga Anglos, at pati na rin ang Europe. Kasama rin dito ang East Asia, ang South Korea, at Japan. Sa madaling salita, kahit saan may military base ang mga Amerikano, di ba? Kaya naman halos buong mundo ay kakampi o kaya naman ay vassal ng United States. Kaya naman kayang kumuha ng United States ng bilyon-bilyong tao para sa kanilang mga giyera. Yan ang mass. Pangalawa ay ang ideya ng organization. Ang organization ay tungkol sa hierarchy ng burokrasya at scientific technology. Science at technology na nagre-resulta sa pinaka-advanced na mga armas. Isipin niyo kung paano lumaban ang United States sa giyerang ito. Meron silang mga satellite para sa precision targeting. Meron silang mga eroplano, itong mga B-2 bomber, mga F-15 na siyang pinaka-advanced na mga armas sa buong kasaysayan ng tao. Iyan ang organization. Ang huling malaking lakas ng imperyo ay ang death. Ang konsepto ng death ay dahil walang katapunan ng inyong tao, dahil napakalakas ng inyong organisasyon, at dahil napakalawak ng inyong resources, kaya nyo ring matalo sa maraming giyera. Hindi ito malaking problema. Kapag natalo ang United States sa giyerang ito sa Iran, kung gusto nilang bumalik, kaya nilang bumalik na may mas marami pang sundalo at mas marami pang armas dahil walang katapusan ng kanilang yaman. Ito ang 3 pangunahing bentahe ng isang imperyo. At sa teorya, dahil sa mga bentaheng ito, dapat ay hindi natatalo at panghabambuhay ang isang imperyo. Pero alam natin na sa katotohanan, lahat ng imperyo ay bumabagsak at talagang masakit ang kanilang pagbagsak. At sa totoo lang, hindi sila nagtatagal ng ganun katagal.
Siguro 28 taon o kaya 300 taon para sa karamihan ng imperyo. Hindi yun ganoon kahaba. Kaya kailangan nating mas intindihin kung ano ba talaga ang nangyayari. Bakit ang isang imperyong may ganito kalawak na resources ay bumabagsak lahat sa loob lang ng 20 o 3 taon? Sige, ganito yan. Ang dapat nating maintindihan ay lahat ng mga bentaheng ito ay nagiging disbentaha rin sa katagalan. Hayaan niyo ako magpaliwanag. Sa mass, marami kayong tao. Kapag marami kayong tao, nagkakaroon ng matinding inequality o hindi pagkakapantay-pantay. Bakit? Dahil may kompetisyon para sa resources. Sobrang dami kasing tao. At madalas itong humahantong sa utang at pagkaalipin. Dahil dito, ang mga tao ay nagiging kampante, tamad at walang pakialam. Naglalaban-laban na sila sa isa't isa. Hindi na rin nila gusto ang gobyerno. Kaya naman, wala na silang gana na gumawa o magtrabaho, lalo na ang lumaban sa giyera. Kaya itong mas na mukhang bentahe sa simula, sa paglipas ng panahon, ay nagiging disbentaha na. Ang organization naman ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng elite. Ang problema dito ay sa pagtagal, ang mga elite ay nagiging parang mga parasitiko. Bakit? Dahil ang paraan ng kanilang pagkita ng pera ay sa pamamagitan ng rent-seeking. Ang rent-seeking ay ang paggamit ng kapangyarihan para pagkakitaan at pagsamantalahan ang masa. Ang mga landlord, ang klasikong halimbawa ng rent-seeking elite. Kaya hindi sila talaga nagtatrabaho pero malaki ang kinikita nila dahil silang may-ari ng lupa, silang may control sa resources at sila ang may hawak ng kapital. Pinupuwersa nito ang masa na magpaalipin o mabaon sa utang na siyang nangyayari sa Amerika ngayon. Ang problema dito ay lahat ng tao ay gustong maging bahagi ng elite kaya nagiging sobrang dami na nila sa paglipas ng panahon. Kahit na maraming anak ang mga elite, ang kapangyarihan ay isang zero-sum game sa itong hierarchy kaya humahantong ito sa ideya ng elite overproduction. Elite overproduction. Ito ang terminong ginawa ng historian na si Peter Turchin. Ang teorya niya ay nagkakaroon ng kaguluhan at mga giyera gaya ng French Revolution o ang pagbagsak ng Roman Republic dahil sa sobrang dami ng elite. At nagsisimula sila ng mga giyera para lang makakuha ng kapangyarihan para sa sarili nila. Kaya itong organization at mga elite ay nagre-resulta sa factionalism o pag-aaway-away sa loob. At iyan ang nangyayari sa Amerika ngayon kung saan ang mga Democrat at Republican ay galit sa isa't isa. Ayaw nilang magkasundo. Humahantong ito sa political polarization. Sa madaling salita, ang isang imperyo sa pagtagal ay nagiging insular. Wala na silang pakialam sa nangyayari sa labas ng mundo. Ang iniisip lang nila ay ang nangyayari sa Washington, D.C. at dahil doon, marami silang nagagawang maling desisyon. Ngayon, ang huling bagay ay ang death. Ang problema sa death ay kapag walang konsekwensya ang inyong mga aksyon, nagiging mayabang kayo, nagiging tamad, at nagiging incompetent. Dahil wala kayong pakialam. Hindi naman mahalaga ang mangyayari. Humahantong ito sa ideya ng hubris. Ang hubris ay ang pagkabulag sa sariling kayabangan. Isang marahas na kayabangan na nagtutulak sa inyong magkamali pero hindi nyo inaamin ang inyong mga pagkakamali at patuloy nyo itong inuulit ng paulit-ulit. Kaya oo, mukhang hindi matatalo ang imperyo, pero kung isipin nyo na mabuti, ang mga bentahin nito ay nagiging disbentaha sa paglipas ng panahon na siyang magpapabagsak dito. Ang mass ay nagre-resulta sa inequality. Ang organization ay nagre-resulta sa overproduction na humahantong sa factionalism. At ang death ay nagre-resulta sa hubris. Iyan ang dahilan kung bakit kailangang bumagsak ng imperyo sa pagtagal pero hindi kayang bumagsak ng imperyo ng mag-isa. Kailangan ito ng kaaway na magtutulak dito para gumuho. At ang mangyayari ay may lilitaw na kaaway na tatalo sa imperyo dahil kaya nitong samantalahin ang mga kahinaan ng imperyo. At ano ba ang mga kahinaan ng imperyong ito? Ang unang malaking kahinaan ay ang kawalan ng gana ng mga tao. Kaya kung ang mga tao mo ay talagang ganado, meron kang malaking bentahe.
Tinatawag natin itong energy. Ngayon, bilang isang imperyo, nagiging sarado ang isip nyo. Ayaw nyong aminin ang inyong mga pagkakamali. Ayaw nyong matuto sa iba. Pero kung handa kayong aminin ang inyong mga mali, kung handa kayong matuto, at kung handa kayong itaguyod ang pinakamagagaling at pinakamatalino, kung kayo ay meritocratic, meron kayong malaking bentahe. Ito ang ideya ng openness. Ang huling ideya ay ito. Ang imperyo ay watak-watak. Kaya kung kaya ninyong panatilihin ang cohesion, kung ang mga tao ay nagkakaisa, at kung meron silang iisang layunin, magiging malakas sila. Kaya kung may lilitaw na kaaway ang imperyo na merong tatlong katangiang ito, energy, openness, at cohesion, tatalunin ng kaaway na ito ang imperyo. May katuturan ba? Kaya ang gusto kong pagtuunan nyo ng pansin, habang sinusubaybayan nyo ang balita tungkol sa gerang ito ng Amerika at Iran, ay tanungin ang inyong sarili. Magiging isang energetic, open, at cohesive society ba ang Iran? Dahil kung magagawa nila iyon, magiging invincible sila, hindi magbabago ang imperyo dahil sa hubris. Masyado itong static, masyado itong stagnant, masyadong bureaucratic, kaya hindi magbabago ang imperyo, hindi aaminin ng imperyo ang sarili nitong mga pagkakamali. At sa totoo lang, dahil ang Iran ay bansang may 92 million na tao, dumaranas din ito ng mga issue sa mass, organization, at death. Kaya kung kaya nitong baguhin ang sarili para maging isang energetic at open na lipunan, magtatagumpay ito laban sa Amerika, iyan ang pangunahing katanungan sa giyerang ito. Huwag kayong mag-alala sa Amerika at sa teknolohiya nito. Huwag kayong mag-alala sa ekonomiya. Huwag kayong mag-alala sa mga bagay na yan. Isang tanong lang ang itanong nyo sa sarili nyo. Nagbabago ba ang Iran bilang isang lipunan? Mas nagiging ganado ba ang mga tao? Natututo ba ang mga tao sa Iran mula sa kanilang mga mali? At nag-innovate ba sila para maging matatag sa labanan? Nagkakaisa ba ang mga Iranian bilang isang lahi? Dahil kung oo ang sagot sa tatlong tanong na ito, mananalo ang Iran at matatalo ang Amerika. Malinaw ba yon? Sige, teorya pa lang yon. Kaya pag-usapan na natin ng mas particular ang tungkol sa Amerika at Iran. Ang Amerika ay may tatlong pangunahing bentahe sa giyerang ito. Ang tatlong bentaheng ito ay siyempre ang teknolohiya, propaganda, at ang pera o yaman. Ito ang tatlong malalaking lakas ng American Empire. Ang teknolohiya ay ang mga bagay na nakikita nyo araw-araw. Ang mga satellite na kayang tumutok ng tumpak sa target, ang mga eroplanong ito na siyang pinakamagagaling na war machine sa buong mundo. Sa Amerika, matatagpuan ang pinakamagagaling na scientist at ang pinaka-advanced na mga armas. Yan ang teknolohiya. Ang propaganda naman ay nangangahulugang kontrolado ng Amerika ang impormasyon. Kontrolado nila ang internet. Kontrolado nila ang pinakamakapangyarihang media sa mundo gaya ng New York Times, CNN at BBC. Kontrolado nila ang YouTube. Kontrolado nila ang Google. Sila ang may hawak sa landscape ng impormasyon. Kung may ayaw ipaalam ang Amerika sa inyo, kaya nila itong itago. Kayang kontrolin ng Amerika ang diskurso. Kayang kontrolin kung paano nyo tinitingnan ang mundo. Iyan ang propaganda. Ang huling bagay ay ang pera. At napakasimpleng ideya lang nito. Kontrolado ng United States ang US dollar na siyang reserve currency ng mundo. At kayang mag-print ng United States ng kahit gaano karaming US dollar na kailangan nila para manalo sa gerang ito. Mayroon silang walang katapusang money printer. At magagamit nila ang perang ito para suhulan ng mga tao na lumaban sa gerang ito. Kaya nilang magbayad ng mga mercenary. Kaya nilang suhulan ang mga ethnic minority para mag-aklas laban sa gobyerno ng Iran. Kaya nilang suhulan ang mga opisyal ng Iran para pagtaksilan ang kanilang gobyerno. Sa tingin nyo, dahil sa tatlong bagay na ito, hindi na matatalo ang Amerika, di ba? Pero muli, kailangan nating isipin ang law of asymmetry at kilalanin na ang mga bentaheng ito ay mga disbentaha rin. Sige, pag-usapan natin ang teknolohiya. Alam nyo,
Kung kayo ang may pinaka-advanced na armas sa mundo, nagiging tamad kayo, mayabang, at nagiging dependent sa teknolohiya. Ang klase kong halimbawa ay ang ating eskwelahan kung saan may access kayo sa ChatGPT. Mas tumatalino ba kayo dahil may ChatGPT kayo? Hindi. Mas nagiging bobo kayo dahil nagiging tamad kayo. Ganon din sa teknolohiya. Isipin nyo na dahil sa mga advanced na armas, hindi na matatalo ang Amerika. Pero ang nangyayari, ang militar ng Amerika ay nagiging masyadong dependent sa teknolohiya. Nagiging masyadong mayabang at kampante. Sasabihin nila, kapag nagka-problema, magpapadala lang tayo ng Air Force at pasabugin ang lahat. Nagre-resulta ito sa dependency at nakakahadlang ito sa innovation at resilience sa battlefield na siyang kailangan nyo para manalo. Kailangan nyo ng innovation at kailangan nyo ng tatag sa labanan, pero dahil sa teknolohiya, nagiging tamad na kayong mag-isip para sa sarili nyo. Iyan ang isang problema. Sa propaganda naman. Isipin nyo na dahil kontrolado ng Amerika ang debate, malaking bentahe yon. Pero sa totoo lang, hindi yun bentahe. Ang dahilan ay para magkaroon ng innovation at resilience, kailangan nyo ng bukas na debate. Kailangan nyo ng mga taong magbibigay ng magkakaibang opinion. Pero kung kontrolado nyo ang impormasyon, ang gagawin nyo lang ay mag-censor. At iyan ang ginagawa ng Amerika ngayon. Sinasabihan nila ang mga tao na tumahimik at sumunod na lang. Hindi kayo pwedeng magsabi na tanga ang giyerang ito at hindi mananalo ang Amerika. Kung hindi, masisipa kayo. Ibig sabihin, wala talagang matinding debate sa loob ng gobyerno ng Amerika, sa loob ng kanilang militar at sa kanilang mga elite na siyempre ay hahantong sa hubris. Magre-resulta ito sa maling pagdedesisyon. Walang maglalakas loob na magsabi nito dahil natatakot silang magalit ang presidente at ang mga tauhan nito. Kaya mananahimik na lang sila at patuloy na uulitin ng Amerika ang pare-parehong pagkakamali. Tinatawag natin itong drinking your own Kool-Aid. Parang nalalasing na sila sa sarili nilang supply, ika nga sa isang kasabihan. Ngayon, sa pera at yaman, oo, iisipin nyo na ito na yon. Susuhulan lang natin ang lahat. Susuhulan natin ang buong mundo at ayos na tayo, di ba? Ang problema ay ito. Ang problema ay kung susuhulan nyo ang mga tao, hindi sila talaga lalaban para sa inyo. Dahil ang gusto lang nila ay ang pera nyo. Kaya susuhulan nyo sila, pero malamang ay kukunin lang nila ang pera nyo at tatakas na. O kaya naman ay gagawa sila ng paraan para makakuha pa ng mas maraming pera sa inyo sa pamamagitan ng pagdaraya. Sa ngayon, popondohan ng mga Amerikano ang mga militia, mga ethnic minority at mga oposisyon laban sa Iran. Pero alam nyo ba, ang mga taong ito ay mga hustler lang. Hindi sila lumalaban dahil gusto nila ng kalayaan. Lumalaban sila dahil gusto nilang perahan ang gobyerno ng US. Kaya itong issue ng pera ay pwedeng maging problema sa katagalan dahil ang mga taong sinusuhulan nyo ay hindi nyo mapagkakatiwalaan at hindi sila ganoon kaganado na ipanalo ang giyera para sa inyo. Ang totoo niyan, mas ganado silang i-scam kayo hanggat kaya nila. At pwedeng maging malaking problema ito sa katagalan dahil nagtatapon kayo ng napakaraming resources sa mga hustler na ito. See, ibig sabihin nito, may tatlong malalaking problema ang Amerika. May tatlong malalaking problema. Ang unang problema ay ang kawalan ng political will. Ang sinasabi lang nito ay ayaw ng mga Amerikano na lumaban sa giyerang ito. Hindi man lang alam ng gobyerno ng Amerika kung bakit sila nakikipaglaban. Walang may pakialam. Pero para sa mga Iranian, ito ay laban para sa buhay at kamatayan. Kung matalo ang Amerika sa giyerang ito, uuwi lang sila at kakalimutan na ito. Pero kung matalo ang mga Iranian, lahat sila ay papatayin o mawawala ang kanilang bansa, mawawala ang kanilang lipunan, ang kanilang sibilisasyon at ang kanilang pagkakakilanlan. Hindi nila kayang matalo sa giyerang ito. Kaya ang unang malaking problema ng mga Amerikano ay wala silang political will para lumaban pero itutuloy pa rin nila ang pakikipaglaban. Ang tanong siyempre ay bakit ito nangyayari? Ito ang pinaka-importanting tanong at ang pinaka-komplikado.
Kaya itatabi muna natin ito para sa susunod. Pangalawa ay ang ideya ng logistics at manufacturing. Ang Amerika ay magaling sa maiikling giyera. Ang dahilan ay dahil advanced sila. Meron silang pinaka-advanced na armas. Pero may problema sila sa manufacturing dahil alam naman natin na dinala ng Amerika ang lahat ng kanilang mga pabrika sa China. Kaya walang ganoong karaming pabrika ang Amerika. Oo, meron silang pinaka-advanced na armas sa mundo. Pero walang silbi ang mga armas na ito kung wala kayong bala. Diba? Wala kayong mga bomba, bala, at kailangan nyo ng mga pabrika para doon. Wala talagang ganoong mga pabrika ang Amerika. Ngayon, alam ko namang sinusubukan ng Amerika na i-upgrade ang kanilang manufacturing capacity pero medyo mabagal ito. Siguro 5 taon mula ngayon, magkakaroon na sila ng kapasidad para sa giyerang ito pero sa ngayon ay wala pa. Kaya isa pa iyan sa mga malalaking issue. At ang huling issue siyempre ay ang mga casualty. Ang Amerika, dahil wala silang political will para sa giyerang ito, ay hindi kayang mawalan ng mga sundalo sa labanan. Gusto nilang mabawasan ang mga namamatay. Gusto nilang mabawasan ang mga talo sa battlefield. Dahil kung libo-libo o 10,000 sundalong Amerikano ang uuwi sa Amerika na nasa loob ng kabaong, sinisiguro ko sa inyo na dahil sa kawalan ng political will, mag-aaklas ang mga Amerikano, magkakaroon ng mga protesta, magkakaroon ng maraming karahasan sa mga kalsada, magiging parang panahon na naman ng Vietnam. Kaya kahit alam kong may teknolohiya, propaganda, at pera ang Amerika, gaya ng napag-usapan natin, hindi talaga ito mga bentahe. At ang mga disbentahang ito ay napakalaki. Ang kawalan ng political will, ang kawalan ng manufacturing, at ang katotohanang hindi kayang mawalan ng maraming sundalo ang Amerika sa labanan. At ang sitwasyong ito ang magdidikta kung paano lalaban ang Amerika sa giyerang ito. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang Iran. Maraming disbentaha ang Iran. Pero gusto kong talakayin ang 3 malalaking bentahe na kailangan nilang gamitin kung gusto nilang makaligtas sa giyerang ito. Una ay ang ideya ng pananampalataya. Tandaan nyo na ang mga Iranian ay Shia. At dahil doon, ito ay isang relihiyon ng martyrdom, ng eschatology, at ng sakripisyo ng individual para sa kabutihan ng lahat. Hindi takot mamatay ang mga Shia. At dahil ang kanilang dakilang leader ng relihiyon na si Ayatollah Khamenei ay pinaslang ng mga Amerikano at Israeli, ganado silang maghiganti, magpakamatay para sa kabutihan ng nakararami at hanapin ang walang hanggang paraiso, jihad. Yan ang unang malaking bentahe. Ang pangalawang bentahe ay ang terrain. Ibig sabihin lang nito ay ang Iran ay isang mabundok na bansa at napakalaki nito, 3 beses ang laki nito sa Iraq. Kaya napakahirap para sa Amerika na pasukin ng bansa. Sa katunayan, sasabihin sa inyo ng karamihan ng mga analyst na parang pagpapakamatay para sa militar ng Amerika ang pasukin ng Iran. Isa itong mountain fortress. Isang kuta at ang huling issue o bentahe ay ang nationalism. Ang mga Iranian ay mga Persian at ang mga Persian ay may kasaysayang umaabot ng 5,000 taon. Isa ito sa pinakadakilang sibilisasyon sa kasaysayan ng tao. Gaya ng napag-usapan natin noong nakaraang semester, sa sinaunang mundo, may 3 dakilang sibilisasyon. Ang mga Hudyo, ang mga Griego, at ang mga Persian. At ang kultura ng Persia ay napakalawak, napakaganda, at napakalalim. Iyan ang nagbibigay ng malaking dangal sa mga Iranian. Kaya kapag lumalaban sila, hindi lang sila lumalaban para sa relihiyon o para sa kanilang tahanan, lumalaban sila para sa buong sibilisasyon na may 7 taon na ang tanda. Ito ang 3 malalaking bentahe ng mga Iranian. Ang faith ay nangangahulugang hindi sila takot mamatay para sa pinaniniwalaan nila. Ang terrain ay nangangahulugang mahihirapan ang mga Amerikano na pasukin ang bansa. At ang nationalism ay nangangahulugang alam ng mga tao sa Iran kung ano ang ipinaglalaban nila. Pero tandaan niyo muli,
na ang bentahe ay pwedeng maging disbentaha rin. Pag-usapan natin ang mga problema sa faith. Pwedeng magkaroon ng issue ng pagkabulag o zealotry kung saan hindi ka nga takot mamatay, pero ibig sabihin ay hindi ka na nag-iisip ng estratehiko. Baka magsayang lang kayo ng maraming sundalo sa labanan. Matapang sila, pero medyo tanga rin ang dating. Kaya pwedeng magkaroon ng issue kung saan hindi ginagamit ng Iran ang pinakamagandang estratehiya dahil hindi takot sa kamatayan ang kanilang mga sundalo. Nakikita na nating iyan kung saan pinasabog at winasak na ng mga Amerikano ang Navy ng Iran. Sinabi ko na sa inyo na ang unang gagawin ng mga Amerikano ay wasakin ang Navy ng Iran. Kaya dapat ay hindi nyo na ginamit ang Navy o itinago nyo na lang ito o kaya kayo na mismo ang nagpasabog nito para maiwasan ang maraming casualty. Pero hindi nila ginawa iyon at winasak na nga ng mga Amerikano ang Navy ng Iran. Ngayon, sa issue ng terrain, oo, isa itong fortress. Pero pwede rin itong maging kulungan kung saan maiipit lang kayo doon at dahil isa itong mabundok na rehiyon, wala itong ganoong karaming resources. Kaya pwedeng sirain ng mga Amerikano ang inyong supply ng tubig, sirain ang kuryente at magdulot ng matinding kahirapan para sa inyong mga tao. At sa nationalism naman, oo, dakilang kultura ang Persia, pero tandaan nyo na ang Iran ay isang bansang may iba't ibang pangkat etniko. Sa katunayan, 50% lang ng populasyon ng Iran ang mga Persian. Ang iba ay iba't ibang mga minority. Kaya naman mayroon kayong mga ethnic division. Ngayon, dahil dito, alam na natin kung ano ang magiging estratehiya ng Amerika. Ang estratehiya nila ay magdulot ng maraming casualty hanggat maaari sa mga Iranian. Pumatay ng maraming tao, sirain ang infrastruktura ng Iran para walang sapat na tubig, kuryente, pagkain ng mga tao para mabuhay. At ang pangatlo, syempre, ay gumawa ng matinding ethnic tension sa bansa sa pamamagitan ng pag-aarmas, paghikayat, at pagsuhol sa mga ethnic group para mag-aklas laban sa sentral na gobyerno sa Tehran. Pero muli, ang sinasabi sa atin ng Law of Asymmetry ay ang imperyo sa huli ay hindi ganoon ka-flexible, ka-open, at ka-dynamic kumpara sa kaaway nito. Ang mas mahinang panig ay mas magkakaroon ng self-reflection at mas matinding debate kaysa sa imperyo. Dahil ang imperyo ay nagiging mayabang. Kaya sa huli, dapat ay magtagumpay ang Iran laban sa Amerika. At sa totoo lang, ang mangyayari ay ang estratehiyang ito na gagamitin ng Amerika laban sa mga Iranian ay magre-resulta sa pagiging mas energetic, mas open, at mas cohesive ng mga Iranian. Hayaan yung ipakita ko sa inyo kung paano. Sige, tingnan natin ang estratehiya ng Amerika ng partikular. Ito ang ethnic map ng Iran. Makikita nyo kung gaano kahati ang bansa. Ang mga Persian ay nasa gitna, pero ang mga dapat yung bantayan ay ang mga Kurd, ang mga Azeri at ang mga Baluch. Ito ang tatlong pangunahing problemadong lugar para sa Iran at noon pa man ay ganoon na. Tandaan nyo na ang mga Persian ay nasa gitna. Ang mga Baluch ay mga Sunni Muslim. Gaya ng napag-usapan natin noong nakaraang klase, hindi talaga nagkakasundo ng maayos ang mga Sunni at Shia. Pareho silang Islam pero magkaiba ang kanilang paniniwala na nagdulot ng maraming labanan sa nakaraan. Para mga Catholic at Protestant lang. At ang mga Baluch ay matagal nang sinusubukang mag-aklas laban sa mga Iranian. Sinisiguro ko sa inyo na mayroon ng mga Israeli at American Special Forces na nakatanim sa lugar na iyan. Ang dahilan ay gusto nilang udyukan ang civil conflict pero gusto rin nilang ihanda ang posibilidad para sa isang ground invasion ng Amerika. Kaya kakailanganin nila ng isang forward operating base at ang lugar na ito ay magandang simula para sa land invasion. Pagkatapos, narito naman ang mga Kurd. Ang mga Kurd ay isa pang minority na naghahangad ng sariling soberanya. At sa ngayon, ang nangyayari ay binobomba ng matindi ng mga Amerikano at Israeli ang lugar na ito at tinatarget nila ang mga police station. Bakit? Dahil sinusubukan nilang bawasan at alisin ang oposisyon para marmasan nila mga Kurd at papasukin sila sa lugar na ito para bantaan ang Iran. Ang nangyayari rin
ay sa Iraq, mayroong mga Sunni group na sinusuhulan at inaarmasan ng mga Amerikano at ang mga ito ay mga panatiko, ang ISIS at ang gusto ng mga Amerikano ay ipadala sila sa Iran para gumawa ng maraming problema hanggat maaari. Pagkatapos, narito naman ang Azerbaijan. Ang Azerbaijan ay isang independent na bansa. Ang nakakapagtaka ay ang karamihan ng mga ethnic Azeri ay nasa Iran talaga. 60% ay nasa loob ng bansa at 40% lang ang nasa bansa ng Azerbaijan. Ibig sabihin, mula sa pananaw ng mga Iranian, ang gyerang ito ay pwedeng maging pagkakataon para muling pag-isahin ang mga tao at gumawa ng isang mas malaking Azerbaijan. Kaya ito ang tatlong problemadong lugar na dapat niyong bantayan habang tumatakbo ang gyerang ito sa mga susunod na linggo at buwan. Alam na natin kung ano ang magiging estratehiya ng Amerika dahil nakita na natin ito sa Libya at Syria noon. Ano ba ang estratehiya? Ang estratehiya ay umatake mula sa labas at mula rin sa loob. Ang gagawin nyo ay armasan yung mga taong ito at magpapasok ng special forces sa mga grupong ito para pamunuan sila at bigyan ng air cover para may malinis silang daan papasok sa Iran at maubos ang oposisyon. Iyan ang pag-atake mula sa labas. Ang pag-atake naman mula sa loob ay ang paggawa ng matinding sakit at hirap sa loob mismo ng Iran. At paano nyo gagawin yon? Gagawin nyo yon sa pamamagitan ng decapitation. Pag-usapan natin ang mga estratehiya. Decapitation. Ang ginagawa nyo rito ay tinatanggal nyo ang mga elite o ang tinatawag nating command and control. Pinapahinan nyo ang kapasidad ng Iran na pamunuan ang sarili nito, na magkaroon ng liderato at mga elite. Command and control. Iyan ang unang estratehiya. Ang pangalawang estratehiya ay ang air supremacy. Muli, ang Amerika ang may pinaka-advanced na mga aeroplano sa mundo. At ang paraan ng paggamit nila sa mga aeroplano ay para wasakin ang mga military installation, pero gumagawa rin sila ng mga acts of sabotage. Ang ginagawa nila ay cover bombing. Binobomba nila ang Tehran. Gumagawa rin sila ng soft targeting. Ang soft targeting ay sa halip na military installations, ang atakihin, ang inaatake ay mga ospital. Bakit? Dahil pinapahinaan niyo ang kapasidad ng Estado na muling bumangon at maging matatag. Ang huling bagay ay ang tinatawag na double tap. Ang double tap ay ganito at talagang illegal ito o labag sa international law. Ang gagawin niyo ay aatake kayo sa isang lugar, papatay kayo ng ilang tao, at kapag may mga taong dumating para tumulong sa mga sugatan, pwedeng mga doktor, emergency personnel, o mga kamag-anak, doon kayo muling aatake para mas marami pang civilian casualty ang makuha. Ang buong ideya ay para magtanim ng takot at kaba sa mga tao para mawalan sila ng kakayahang lumaban. At ang huling gagawin niyo siyempre ay ang pag-aarmas at pagsuhol sa mga insurgent. Ito ang tatlong pangunahing haligi ng estratehiya ng Amerika at makikita nyo ito sa mga susunod na linggo. Ang problema rito ay kapag ginawa nyo ang tatlong bagay na ito, hindi nyo talaga sinasaktan ang mga Iranian, tinutulungan nyo pa nga sila. Dahil tandaan nyo na sinasabi ng law of asymmetry na kung sinong grupo ang makagawa ng energy, openness at cohesion, sila ang mananalo. At alam nyo ba, ang estratehiyang ito ng Amerika ay lilikha ng isang mas energetic, mas open at mas cohesive na lipunang Persian. Hayaan niyong ipakita ko kung paano sa decapitasyon. Sinabi natin na ang isang malaking problema ng Amerika ay ang elite overproduction, di ba? Sa decapitation, parang niresolba niyo na rin ang problemang ito para sa mga Iranian. Dati, ang malaking problema ng mga Iranian ay sobrang dami nilang leader at lahat sila ay may kani-kaniyang opinion at gustong mamuno sa giyerang ito. Pero sa pagpatay sa maraming leader, nagkakaroon ng mas malaking mobility para sa meritocracy. Nire-resolba niyo ang problema ng overproduction para sa mga Iranian. Napakalaking bonus niyan, guys. Kaya naman ang liderato ay magiging mas lean, mas matindi, mas determinado, at mas estratehiko. Yan ang una. Pangalawa, ang aero supremacy. Kapag ginawa niyo ito sa mga tao, kapag binomba niyo ang Tehran, gumagawa kayo ng isang mas cohesive na lipunan. Bakit? Dahil ang pangunahing hidwaan sa Iran, sa loob ng maraming dekada ay ang labanan sa pagitan ng mga urban area
at rural area. Ang mga rural area ay napakarelihiyoso, mahirap at konserbatibo, at ang mga urban area naman ay edukado, secular at progresibo. Kaya merong matinding hidwan, nagdulot ng maraming riot at protesta sa Iran. Pero kapag binomba nyo ang mga syudad na siyang pangunahing pinagmumulan ng suporta para sa mga progresibong pulisiya ng kanluran, pinagkakaisa nyo sila sa mga rural area. Gets nyo ba? Hindi na tinitingnan ng mga Iranian ang isa't isa bilang kaaway. Ang tingin na nila sa mga Amerikano ay kaaway. Nakakabuo kayo ng isang mas cohesive na lipunan na handang lumaban ng magkakasama at problema iyon. Ang huling bagay, inaarmasan nyo ang mga insurgent, ang mga Baluch, ang Kurd, at ang mga Azeri. Sige, ayos lang yon. Ang problema ay ginigising nyo at pinapalakas ang Persian nationalism. Sa mahabang panahon, ang Persian national identity ay pinigilan ng theocracy dahil gusto nilang gumawa ng isang malaking relihiyon na magbubuklod sa lahat ng etniko. Kapag pinag-aklas nyo ang ibang mga minority laban sa mga Iranian, mapipilitan ang mga Persian na magkaisa at alalahanin ang kanilang kasaysayan at ipagdiwang ang kanilang pagkakakilanlan. At ito ang susi. Kapag nagawa na ng mga Persian na gisingin ang kanilang mga sinaunang alaala at alalahanin ang kanilang kadakilaan, magsasama-sama sila bilang isang energetic, open, at cohesive na lipunan. Kaya may estratehiya ang mga Amerikano na gumana sa Libya at Syria at sa iba pang lugar, pero hindi ito gagana sa Iran. Sa katunayan, kabaligtaran ang mangyayari sa Iran. At itatanong nyo, bakit hindi na lang itigil ng mga Amerikano ito? Sinabi ko na sa inyo, dahil isa itong imperyo. Wala itong pakialam sa Iran. Ang pakialam nito ay sa sarili nito. Kaya naman parang naipit na sila sa pulisiyang ito dahil tandaan nyo, sinusubukan nilang manalo sa gerang ito sa lalong madaling panahon dahil wala silang manufacturing capacity para lumaban ng matagal. Sinusubukan nilang bawasan ang mga casualty sa panig ng kanilang mga sundalo dahil walang political will ang mga Amerikano na lumaban. Sinusubukan ng Amerika na manalo ng mura at mabilis. Kung hindi nila magagawa iyon, malaking problema ang kakaharapin ng mga Amerikano. Malinaw ba yun, guys? Sige, hayaan nyo namang talakayin ko ang estratehiya ng Iran. Ang ginagamit ng mga Amerikano ay isang klasikong estratehiya na tinatawag na siege warfare. At ang gagawin naman ng mga Iranian ay sasagot sila gamit ang isang klasikong estratehiya na tinatawag na guerrilla warfare. At ang guerrilla warfare, guys, ay simple lang, hide and seek. Bobombahin niyo ako ng lahat ng mayroon kayo, magtatago lang ako sa aking mga bundok. At kapag umalis na kayo, ano ang gagawin ko? Aatakehin ko ang inyong mga GCC country. Magpapadala ako ng mga drone at rocket sa inyo. Magpapadala ako ng mga rocket sa Israel. Hindi ko kailangang tumama ng malakas. Kailangan ko lang maging pain in the ass. Dahil ang mangyayari ay mapipilitan kayong bumalik at bombahin na naman ako ng matindi. Pero alam nyo ba, magtatago na naman ako sa bundok ko. Hide and seek lang. Kaya kayang gawin ito ng Iran sa loob ng maraming taon. Pero muli, tandaan nyo na ang Amerika ay napipilitang manalo sa gerang ito ng mabilis hanggat maaari dahil walang political will. Wala silang ganoong karaming manufacturing capacity at ayaw nila ng maraming casualty at pinsala sa ekonomiya. Gets nyo ba? Yan lang ang gagawin ng Iran. Magiging pain in the ass lang ang Iran. Sinusubukan nitong gumawa ng matinding pinsala sa ekonomiya hanggat maaari. Sinusubukan nitong magtanim ng takot hanggat kaya nito na magpipilit sa Amerika na umatake. Ang malaking tanong ay ito, maglulunsad ba ang Amerika ng isang ground invasion? Dahil kung gagawin nila iyon, talo na sila sa giyera. Dahil tingnan nyo ang Iran, puro bundok at disyerto. Imposibleng sakupin ang bansang ito. Imposibleng pasukin. At ang gusto nilang mangyari ay maging ganoon sila katindi sa guerrilla warfare para mapilitan ang Amerika na pumasok mula rito, mula roon, at kung saan-saan pa, hanggang sa huli ay mapagod ang Amerika. Pero ang problema ay wala silang resources, political will, at manufacturing capacity
para sa giyerang ito. Gets nyo ba? Kaya ngayon, mapapaisip kayo, kung ganito pala, bakit pa nangyayari ang giyerang ito? Kung kaya ko itong sabihin sa inyo, sigurado akong kaya rin itong sabihin ng kanilang mga general sa kanila. Sigurado akong alam nila ang sitwasyon. Sa katunayan, maraming taon nang nagpaplano ang Amerika na pasukin ang Iran. At sa loob ng maraming taon, sinasabi ng mga general na, huwag pagpapakamatay iyan, huwag nating gawin iyan. Kaya bakit ito nangyayari? At sa kasamaang palad, hindi natin alam dahil hindi sinasabi sa atin ng administrasyon. Noong una, sabi ni Trump, dahil hindi naging maayos ang nuclear talks, pero alam natin na handa ang mga Iranian na sumang-ayon sa lahat ng gusto ng mga Amerikano. At pagkatapos, si Marco Rubio, na Secretary of State, ay nagsalita kahapon. May sinabi siyang medyo tanga. Sabi niya, bakit natin inatake ang Iran? Dahil narinig daw natin na aatake muna ang mga Israeli. Pagkatapos ay sasagot ang mga Iranian sa pamamagitan ng pag-atake sa mga Israeli at sa atin sa kak-Amerikano. Kaya naman kailangan nating unahan sila sa pamamagitan ng pag-atake muna. Kalokohan lang yun. Hindi talaga nila alam kung bakit nila ito ginagawa. Pero kailangang may dahilan. Di ba? May isang clue rito. Ito ang clue. Tinatanong ang mga sundalong Amerikano ay pinapalaban sa giyerang ito. At muli, walang nakakaalam kung bakit nangyayari ang giyerang ito. Pero may mga balita na sinasabi ng mga general sa mga sundalo, ang giyerang ito ay para kay Jesus. Ang giyerang ito ay para sa muling pagbabalik ni Jesus. Ito si John Larson at isinusulat niya ito sa Substack. Sinasabi rito na ang mga tropa ng US ay sinabihang ang giyera sa Iran ay para sa Armageddon, ang pagbabalik ni Jesus. Ano ba ito? Ang ilang mga sundalo na hindi mga Kristiyano ay sinabihang giyera ito para kay Jesus at nagtaka sila, teka lang, hindi kami Kristiyano. Muslim kami o kaya ay atheist? Bakit kami lalaban sa giyerang ito? Kaya naman naghain sila ng reklamo tungkol sa talumpating ito. At babasahin natin ang bahagi ng email na pinadala ng mga sundalong ito para magreklamo. Sige, pwede mo bang basahin? Ako ay isang NCO, hindi muna babanggitin ang ranggo sa aming unit. Ngayong umaga, binuksan ng aming commander ang Combat Readiness Status Briefing sa pamamagitan ng paghimok sa amin na huwag matakot sa nangyayari sa ating combat operations sa Iran ngayon. Stop. Huwag matakot. Ibig sabihin yan ay natatalo na sila sa giyera. Sige, ituloy mo. Hinikayat niya kaming sabihin sa aming mga tropa na bahagi ito ng banal na plano ng Diyos. At particular niyang, teka lang, banal na plano ng Diyos. Hindi naman Diyos ang nag-uutos sa kanilang lumaban sa giyerang ito. Si Trump o ang military ng Amerika ang nag-uutos. Medyo kakaiba ito. Ituloy mo. At partikular niyang binanggit ang maraming sipi mula sa Book of Revelation na tumutukoy sa Armageddon at ang nalalapit na pagbabalik ni Jesucristo. Sinabi niya na si President Trump ay hinirang ni Jesus para sindihan ang signal fire sa Iran para magdulot ng Armageddon at hudyat ng kanyang pagbabalik sa lupa. Diyos ko. Si President Trump, ang apoy sa Iran, lahat daw ito ay bahagi ng isang malaking plano para wasakin ang mundo para bumalik si Jesus. Ano bang klaseng kalokohan ito? Ituloy mo pa. May malaking ngiti sa kanyang mukha. Masaya pa siya rito, guys. Magtatapos na ang mundo. Ituloy mo. Noong sinabi niya ang lahat ng ito, lalong nagmukhang baliw ang kanyang mensahe. Ang aming commander ay mailalarawan bilang isang Christian First supporter. Matagal na siyang ganito. At malinaw niyang ipinapakita na gusto niya kaming lahat na nasa ilalim niya ay maging katulad niya bilang isang Kristiyano. Pero ang ginawa niya ngayong umaga ay sobrang toxic at sobra nasa guhit, kaya nagulat ang marami sa amin na dumalo sa Ops Readiness Briefing. Bukod sa aking sarili, nakikipag-ugnayan ako sa MRFF sa ngalan ng 15 pangkapwa tropa. Alam kong tinanong niyo ako tungkol sa relihiyon ng aming grupo na humihingi ng tulong. Masasabi ko lang na ako ay Kristiyano at ang 10 sa amin ay Kristiyano rin. Ang isa ay Hudyo
at ang isa ay Muslim. Hindi ko alam ang relihiyon ng tatlo pa sa ngayon. Kaya ang nangyari ay mayroong ilang mga baliw na Kristiyano sa military ng Amerika at sa gobyerno ng Amerika na gustong gamitin ang gerang ito para tapusin ang mundo at pilitin si Jesus na bumalik. Iyan ang dahilan kung bakit nangyayari ang gerang ito. Hindi ko sinasabing iyan talaga ang dahilan, pero sinasabi ko na isa itong posibilidad. Ito si Trump at ang lahat ng mga religious leader na sumusuporta sa kanya dahil tinitingnan nila siya bilang Messiah. Tinitingnan nila siya bilang dakilang bayani na magdadala ng panahon ng Kristyanismo at ang pagbabalik ni Jesus. At isa itong posibilidad kung bakit ipinaglalaban ang gerang ito. Dahil sa totoo lang, wala na akong maisip na ibang dahilan. Mahirap makahanap ng ibang rason. Ito ang isang bagay na titingnan natin habang nagpapatuloy tayo. Ano ba itong Christian Zionism? Bakit nila iisipin na ang gerang ito sa Middle East ang magiging sanhi ng pagbabalik ni Jesus? Pag-uusapan natin ito mamaya. Pero dadalhin tayo nito sa isa pang problema dahil ang buong klase natin ay tungkol sa game theory, di ba? Medyo kakaiba ito dahil ipinapahiwatig nito na mas importante ang relihiyon. Ano pa ang saysay ng game theory kung hindi naman sumusunod ang mga tao sa game theory? Kung mga religious fanatic lang sila? Ang sagot ay ito, game theory pa rin ito. Pero ang problema ay ang larong inisip niyong nilalaro nila ay hindi ang totoong laro. Ang reward na iniisip niyong gusto nila ay hindi ang reward na talagang gusto nila. Nag-iisip tayo sa aspeto ng material na bagay. Pera, resources, kapangyarihan, iniisip natin na ang giyera ay dahil sa mga bagay na ito, pero hindi pala. Ang malaking sekreto, ang revelasyon para sa semestrong ito, sa kursong ito, ang tunay na kapangyarihan, ang tunay na pera sa mundo ay hindi yaman. Ito ay ang kamalayan ng tao o ang atensyon. Ito na yon, guys. Kapag naintindihan nyo ang ideyang ito, maintindihan nyo na ang lahat. Pero mahirap itong intindihin kaya kailangan ko ng oras para maipaliwanag ito ng maayos. Ang giyerang ito ay ipinaglalaban para kontrolin ang kamalayan ng sangkatauhan dahil ang ating kamalayan ang lumilikha ng realidad mismo. Iyan ang pinagmumulan ng lahat ng yaman at kapangyarihan sa mundong ito. Iyan ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Sa madaling salita, ang giyerang ito ay hindi lang para sa Iran. Ang giyerang ito ay hindi lang para sa Middle East. Ito ay giyera para sa kaluluwa ng sangkatauhan. Iyan ang nangyayari, guys. Iyan ang ibig sabihin ng World War III. Ang World War III ay nakatadhanang maging huli at pinal na giyera sa buong kasaysayan ng tao. Dahil kung sino man ang manalo sa giyerang ito, ang siyang kokontrol sa mismong kaluluwa ng pagkatao para sa buong eternity. Yan ang endgame. At alam kong mahirap itong intindihin. Pero habang nagpapatuloy tayo, ipapaliwanag ko ito sa inyo. Yan ang malaking sikreto sa likod ng mundo. Lahat ng pinaniniwalaan nyo, lahat ng nakikita nyo ngayon, lahat iyan ay ilusyon lang. Ang realidad, ang katotohanan, ay ang kamalayan ang pinagmumulan ng lahat ng kapangyarihan ng realidad mismo. Kaya ito ay isang giyera para sa kamalayan ng tao. Isang giyera para sa mismong kaluluwa ng sangkatauhan. Sige, may mga tanong ba? Okay. Magkita-kita tayo sa susunod na linggo.